Sa mga nagdaang kabanata ay nasa sabik nga si Titan God na subukan ang lakas ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na hayaan mo akong makita kung gaano kakalakas kaysa dati. Agad na naghanda si Titan God at lumabas ang nakakakilabot na seal technique nito. At agad niya ding inatake si Xiao Chen dala-dala ang kapanindig balahibong aura. Nilabas naman agad ni Xiao Chen ang kanyang abilidad na kung tawagin niya ay ang ikapitong suntok ng Heaven's Desolate Fist, at makikitang hindi basta-basta ito dahil sa dala-dala nitong kapanindig balahibong aura. Nang magsalpukan ang dalawang atake ay nagkaroon ng malakas na impact. Ikinagulat naman ng Titan God ang lakas ni Xiao Chen sapagkat nawasak ang kamay ng kanyang seal technique. Kaya naman tuwang-tuwa ito na sabi pa nga niya na mahusay, na ngayon ay mas mahusay ka na kaysa dati. Ikinatuwa naman ito ni Xiao Chen dahil magagamit niya na din ng mas maaga ang kanyang abilidad. Kaya naman matindi na lamang ang pasasalamat ni Xiao Chen sa Titan God na sabi pa nga niya na isusulat ni Xiao Chen ang kabaitan ng Titan God. Nasa isip-isip pa nga ni Xiao Chen na sa aking nakaraang buhay, kinailangan kong maghintay hanggang sa 8 antas ng immemorial body tempering technique bago ko magamit ang ikapitong kamao ng Disciples of the Heavens Desolated Fist. At ngayon, parang malabo ang pakiramdam ko na kahit ang 8 kamao, magagamit ko rin. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay hintayin ako, Li Yunfei, sa lalong madaling panahon, ako ay lalapit sa iyo at papatayin ka sa aking sariling mga kamay. Matapos ang mahabang pag-iisip ni Xiao Chen ay sinabi na dito ni Titan God na ikaw naman, na ikinabigla naman ito ni Black. Kaya naman agad siyang tumalon malapit kay Titan God na tuwang-tuwa at labas pa ang dila. Agad na ibinigay ni Titan ang kapangyarihan ng Titan na agad namang nagkaroon ng reaksyon. Subalit bahagyang ipinagtataka niya sapagkat nilalamon lang ni Black ang kapangyarihan ng Titan. Na kahit si Titan God ay bahagya ng nagtataka na kung bakit ganito ang nangyayari. Sinabi naman ni Black na talaga bang nilamon ko ang kapangyarihan ng Titan. Inulit naman ito ni Titan God dahil hindi siya makapaniwala dito. Subalit kahit anong gawin ni Titan God ay ganun pa din ang nangyayari. Takang-taka si Black na kung bakit ganito ang nangyayari. Na kahit si Titan God ay sumuko na at malaking tanong sa kanya na kung bakit ganito ang nangyayari. Tinanong naman ni Xiao Chen si Black na kung nagbago ba ang cultivation nito. Sinabi naman ni Black na hindi, at mukhang ang kapangyarihan na ito ay pagkain lamang sa akin. Sinabi naman ni Titan God na parang wala kang kinalaman sa kapangyarihan ng Titan ko, kakaibang kakaiba ito. Nadismaya naman si Black sa nangyari kaya naman bigla na lang siyang nalungkot dito na sabi pa nga niya na ang boring naman. Sinabi naman ni Titan God na ito ang kalooban ng Diyos. Habang paalis ay sinabihan niya sina Xiao Chen at Black na ngayon na mayroon ka ng kapangyarihan ng mga Titans umalis ka na. Nagulat naman sila ng bahagya dahil mukhang nilabas na sila ng Titan. Ikinagulat din naman ni Wu Ke ito dahil ito ang una niyang pagkakataon na makakita ng ganito. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na sobrang bilis naman, sumagot naman agad si Xiao Chen na ito ay natural lamang. Agad na silang umalis at tagumpay si Xiao Chen na makalusot sa unang antas ng immemorial body tempering technique. Mabilis naman na lumipas ang sandali at nakabalik na nga sina Xiao Chen sa kwarto ng magandang Titan. Nasabi pa nga nito kay Xiao Chen na Supreme Spirit, aalis ka na ba ngayon? Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi pa huli ang lahat. Ang iyong lason ay lalong tumitindi sa bawat minutong pagkaantala mo. Bahagya namang nahiya dito ang magandang Titan sa sinabi ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Wu Ke kay Xiao Chen na magkikita-kita ulit tayo, Supreme Body Cultivator. Dito nga sa labas ng Titan Tribe ay naglakbay na sina Xiao Chen at Black patungo sa lugar na kung saan ang kanyang kaibigan na makakatulong kay Du Hua. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Xiao Chen na pupunta sila sa Divine Sword City. Bahagya namang namangha si Black dahil pangalan pa lang nito ay mukhang maganda na. Sinabi nga dito ni Xiao Chen na hindi na masama, ang Divine Sword City ang pinakamalaking lungsod sa mababang malalim na kaharian, ang taong makakapagpagaling kay Du Hua ay nagtatago doon. Habang namamangha si Black ay sinabi niya na ang pinakamalaking lungsod ay Paurong, kung makatagpo tayo ng mga kaaway. Kumpiyansa namang sinabi ni Xiao Chen na sa sandaling ito, maaari kong ganap na maitago ang aking pabango, kaya walang makakahanap sa akin maliban kung ako ay isang pinakamataas na pinakamataas.
Nang marinig ito ni Black ay natuwa siya dito kaya naman excited niyang sinabi na ano pa ang hinihintay natin, bilisan na nating pumunta roon. Tahimik namang nagmamasid ang Supreme na inutusan ni Li Yunfei na bantayan si Xiao Chen at wag hayaang may mangyari dito. Sinabi nga ng Supreme na ito na gaya ng inaasahan ng isang Supreme Body Cultivator, pagkatapos lamang ng isang round sa Titan Tribe, nakuha niya ang kapangyarihan ng Titan. At ngayon kailangan pa niya ng proteksyon kung mukhang hindi naman na. Agad siyang umalis pabalik sa kanyang kaharian dahil sigurado naman na siyang hindi na kailangan ni Xiao Chen ng proteksyon. Nakasalubong naman nila Xiao Chen at Black ang sandworm na magagamit nila upang mabilis na makarating sa Divine Sword City. Sinabi nga dito ni Xiao Chen na ang bilis talaga ng sandworm na ito sa pangalan nito. Dagdag pa niya na kung magpapatuloy tayo ng ganito, malapit na tayong makatawid sa disyerto na ito, at higit sa kalahating buwan, maaabot na natin ang Divine Sword City. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na lahat ng namarkahan mo sa cultivation realms mo, tama. Dagdag pa niya na paano naman ang Supreme Realm. May ranking din ba ito? Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi, kapag tumawid ka sa immortal na yugto at naging Supreme, wala nang kung ano man pa, kung ano ang mayroon ay ang kataas-taasan, ang pagkakaiba sa tuktok na pinakamataas. Tinanong naman ni Black na ano ang pagkakaiba ng Peak Supreme at Ordinary Supreme. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang pinakamataas na kapangyarihan ay maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa, sa tulong ng kapangyarihan ng makalangit na Dao, ngunit sa maikling panahon lamang, ngunit sa tuwing hihiram sila ng makalangit na Dao, bubuo sila ng kakaibang pananaw, kaya bumubuo ng kanilang sariling Dao. Bahagya namang nagulat si Black na sabi pa nga niya na ano yung sariling Dao. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ako sigurado, masasabi kong ito ay isang natatanging kakayahan. Ang Peak Supreme, sa kabilang banda, ay may kumpletong Dao, kahit na sa isang tiyak na lawak ay maaaring matapang ang kapangyarihan ng makalangit na Dao. Tinanong naman ni Black na so ano ang Dao mo sa dati mong buhay? Sinabi naman ni Xiao Chen na sa aking nakaraang buhay, ay wala akong banal na kapangyarihan sa aking katawan at hindi ko kayang makipag-usap sa kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya, walang Dao sa aking sarili. Ang mayroon lamang ako ay isang hindi masisirang pisikal na katawan. Gayunpaman, sa buhay na ito, maaari kong ipanganak ang sarili kong Dao. Tinanong naman din ni Black na kung ano ang Dao ni Li Yunfei. Sa tanong ni Black ay bahagyang natigilan si Xiao Chen. Kaya naman sinabi ni Black na kung ayaw mong sabihin sakin, edi wag mo sabihin. Sinabi naman na ni Xiao Chen na di bale, ikukwento ko sayo ang kwento namin ni Li Yunfei. Balik tayo sa nakaraan ni Xiao Chen at Li Yunfei na dito nga sa martial god kick. Na kung saan maraming makabagong mga martial artists sa panahong ito. Dito nga ay sinabi ng binata sa kanyang kasamahan na narinig mo yun. Ang ating martial god kick ay may panibagong basura. Sinabi naman ng binatang puti ang buhok na hindi ko alam kung ano ang iniisip ng master, hindi pa ba sapat na magkaroon ng Xiao Chen. Ngayon may talonan na naman. Dagdag pa ng binatang Lan-ian ang buhok na hindi mo alam na ang taong ito, na pinili sa pagkakataong ito, ay isang likas na kataas-taasang tadhana. Ikinabigla naman ito ng binatang puti ang buhok nang marinig niya ang likas na pinakamataas na tadhana. Ipinaliwanag naman ng binatang Lan-ian ang buhok na oo, ang lalaking ito, si Li Yunfei, ay miyembro ng maharlikang pamilya. Sinasabi na noong siya ay ipinanganak, ang makalangit na Dao ay pinabura ng isang Dao na pag-aari ni Li Yunfei. Sinabi naman ng binatang puti ang buhok na hindi ba't katulad ng ating master. Kinumpirma naman ito ng binatang Lan-ian ang buhok na tama, tulad ng ating master, siya ay isang likas na kataas-taasang tadhana. Ngunit, sa kasamaang palad, ito ay sayang. Habang ang binatang Xiao Chen naman ay nakikinig lamang sa tabi na sa isip-isip pa nga niya na ako ay isang taunan. Balang araw, ipapaalam ko sa iyo na kahit wala ang banal na kapangyarihan, maaari ka pa ring maging isang kataas-taasang nilalang, kahit na ang pinakamalakas na kataas-taasang nilalang. Sa panahong ito ay walang kapangyarihang divine si Xiao Chen at sa reincarnation niya ay napunta siya sa batang may kapangyarihan ng divine. Dagdag pa niya na ako, si Xiao Chen, ay tiyak na magiging pinakamataas na cultivation sa mga langit at mundo. Ipinagpatuloy naman ng binatang Lan-ian ang buhok ang kanyang sinabi na sa kasamaang palad, mas nakakatakot ang kapatid ni Li Yunfei.
Kung ang Li Yunfei ay isang likas na kataas-taasang tadhana, tapos ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Li Yunting, ang siyang pumutol sa makalangit na Dao. Sa sandaling ipinanganak si Li Yunting, diretso niyang inalis ang divine ability ni Li Yunfei. Kahit ang makalangit na pabor ay nilamon ng Li Yunting. Sa isang gabi, ang likas na tadhana ay naging isang makalangit na Dao outcast. Nang marinig nga ito ng mga binatang cultivator ay nasabi na lang nila na kakilakilabot naman nito. Nakita naman ng binatang Lantian ang buhok na parating si Li Yunfei. Dito nga ay lumapit si Li Yunfei sa kanila upang makipagkaibigan. Nabahagya pang ang nahihiya sa kanila na bumati. Subalit nilakasan niya ang loob niya na batiin ang kanyang mga brothers. Subalit iniwasan lamang siya nito dahil sa pagkakakilanlan nito. Kaya naman sa panahong ito ay walang senior brother ang gustong makipagkaibigan sa kanya. Subalit nakita siya ni Xiao Chen na sabi pa nga dito ni Xiao Chen sa kanya na ikaw, bakit ka umiiyak? Agad naman na napalingon si Li Yunfei na kung siya ba talaga ang sinabihan nito. Sinabihan nga siya ni Xiao Chen na ano naman kung isa kang outcast ng makalangit na Dao. Ang iyong buhay ay palaging nasa iyong sariling mga kamay. Tinanong naman ni Li Yunfei si Xiao Chen na kung sino ito. Agad naman na nagpakilala si Xiao Chen na sabi pa nga niya na tandaan, ang pangalan ko ay Xiao Chen, maaari mo rin akong tawaging, ang Supreme Body Cultivator. Sa sinabi ni Xiao Chen ay biglang natawa si Li Yunfei sa personalidad ni Xiao Chen na isang mataas ang tiwala sa sarili. Kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na ang galing mo talagang magsalita ng malaki. Kilala kita, sa buong martial god tick, tayong dalawa lang, ang tinatawag na basura. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa mundong ito ay walang sinuman ang talunan. Dagdag pa niya na may mga madaling umamin ng pagkatalo. Sa puntong ito ay namangha si Li Yunfei sa positibong ugali ni Xiao Chen. Kaya sa punto ding ito ay lumakas na ang loob ni Li Yunfei at dito rin nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Xiao Chen at Li Yunfei. Nakakalungkot ang buhay ni Li Yunfei subalit mas nakakalungkot ang buhay ni Xiao Chen sapagkat ipinanganak siyang walang divine power. At dahil sa positibong ugali ni Xiao Chen at malaking paniniwala ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Sinabi naman ni Black na ibig sabihin, itong si Li Yunfei ay ang senior brother mo, at sa iisang sekta talaga kayo nanggaling. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi mo. Tinanong din naman ni Black na medyo na-curious din ako sa master mo, Wu Shenfeng, na isang mapanirang pangalan. Sinabi naman ni Xiao Chen na oo, hindi lang nangingibabaw si master kundi sobrang defensive din, Xiao Hei o Black, alam mo yon, sa katunayan, kahit ang aking mga nakatatanda ay hindi kung ano ang hitsura nila sa ibabaw. Bahagya namang hindi maintindihan ni Black ang sinabi ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang unang bagay na kailangan mong gawin ay upang makakuha ng isang magandang ideya ng kung ano ang iyong pinapasok. Ipinagpatuloy ni Xiao Chen ang kanyang kwento sa martial god tick. Sa panahong ito ay sinalakay sila ng mga kaaway nilang sekta, at makikitang maraming buhay ang nasawi sa panahong ito. At ang tanging natitira na lamang ay ang mga binata na sina Xiao Chen at Li Yunfei at ang mga binatang bully. Sa puntong ito ay pilit silang pinuprotektahan ng kanilang senior na bully sa labas ng pagkatao subalit malayo ito pagdating sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin ay may puso ang mga ito. Sinabihan nga silang dalawa ng kanilang senior na Lantian ang buhok na inuutusan ko kayong tumakas. Subalit sinabi lang dito ni Li Yunfei na panata mabuhay at mamatay kasama ang martial god tick. Nagalit naman ang senior na hindi man lang kayo nakikinig sa mga salita ko. Mga tanga kayo, sinabi naman ni Li Yunfei habang nakangiti na kahit pag-alitan mo ako hanggang kamatayan, hindi ako aalis. Dagdag pa nga din ni Xiao Chen na hindi ko ikinahihiyang mamatay sa labanan. Sa mga sinabi nila Xiao Chen at Li Yunfei ay ikinabigla ito ng senior at hindi siya makapaniwala dito. Natatawa namang sinabi ng nilalang na kayong lahat ay talagang magkakapatid. Pero huwag kayong mag-alala. Ang nagngangalang Xiao Chen ay hindi mamamatay. Sinabi naman ni Xiao Chen na habol niyo talaga ang immemorial body tempering technique. Kinumpirma naman ito ng nilalang na tama ang sinabi mo. Dahil bukod tanging ikaw lamang ang nakakuha ng martial gods immemorial body tempering technique. Galit ng sinabi ni Xiao Chen nang marinig niya ang sinabi ng nilalang na kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang makawala.
Subalit sa puntong ito ay hindi na maigalaw ni Xiao Chen ang kanyang katawan. Nasa isip-isip pa nga niya na nasa limitasyon na ba ang aking katawan. Hindi ako makagalaw, subalit bigla na lang siyang nagulat nang tumilansak ang dugo mula sa kanya. Kaya naman agad niyang tinignan ang kanyang mga senior at kitang-kita niyang walang awang pinagpapaslang ito. At sa punto ding ito ay lumaban hanggang kamatayan si Li Yunfei. Na walang kahirap-hirap din siyang pinabagsak ng babae dahil sa mahina pa naman ang kanilang mga kapangyarihan sa puntong ito. Ikinagalit nga ito ni Xiao Chen nang makita niyang pinagpapaslang na ang kanyang mga senior. Subalit wala siyang kaalam-alam na may isang nilalang na sa kanyang likuran at inatake siya nito na dahilan upang mawalan si Xiao Chen ng malay. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga nilalang na ito dahil tagumpay sila sa kanilang nais. Nang marinig nga ni Black ang kwento ng buhay nila Xiao Chen kasama na ang kanyang senior at buong sekta ay ikinagalit niya ito. Nasabi pa nga niya na ang mga hamak na iyon ay galit na galit ako. Ipinagpatuloy naman ni Xiao Chen ang kanyang kwento na oo, pagkatapos nila akong dalhin, nais nilang hanapin ang aking kaluluwa, ngunit mayroon akong lihim na kapangyarihan ng aking master sa loob ko. Wala silang makukuhang impormasyon mula sa akin hanggang sa mawala ang kapangyarihang ito. Kaya naman kinulong ako ng 10 taon. Awang-awa naman si Black habang nakikinig sa kwento ni Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen na ngunit ang 10 taon na ito ay nagkaroon ako ng magandang pagkakataon. Ginamit ko ang pagkakataong ito, na mag-cultivate at itago ang sarili araw-araw. Salamat sa aking kakulangan ng banal na kapangyarihan, hindi nila matuklasan ang aking cultivation hanggang sa araw na iyon, nang ako ay tuluyang makatakas. Kaya, nakaranas ka ng ganitong kaunos-lunos na enkwentro. Alam mo ba, Xiaohei o Black sa katunayan, hindi ko pa alam kung paano naganap ang siyam na revolusyon ng pamamaraan ng buhay at kamatayan ni Li Yunfei. Ang alam ko lang, noong araw na iyon, nilinang niya ang siyam na revolusyon ng pamamaraan ng buhay at kamatayan, ang unang reincarnation. Sa puntong ito ay ginamit ni Li Yunfei ang kanyang teknik na 9 Revolutions Life and Death sa unang pagkakataon. At dahil dito ay nabuhay ulit si Li Yunfei dahil sa kanyang teknik. At mas lumakas kaysa dati dahil ang kanyang teknik na ito ay tutulungan kang tumaas ang iyong antas kapag ginamit mo ito. Agad na sinuri ni Li Yunfei ang kanyang mga senior at nakita niyang wala na itong mga buhay. Kaya naman dahil dito ay labis ang kanyang kalungkutan. Maya-maya pa ay nag-iba ang reaksyon nito at makikitang naging seryoso na ang mukha nito. At maya-maya pa ay bigla na lang itong tumawa. At nagpapatuloy ang kanyang pagtawa habang naglalabas ito ng kanyang kapangyarihan. Nasabi pa nga niya na gusto kong patayin kayong lahat ng walang iiwanang buhay. Napabuntong hininga na lamang si Xiao Chen dito. At sabay niyang sinabi na simula nung araw na yon, nagbago na talaga ang ugali ni Li Yunfei. Malamig at walang awa, papatay siya kahit kaunting sama ng loob. Sinabi naman ni Black na ano ang sumunod na nangyari. Sabay ba kayong umakyat sa taas? Tapos magkikita, magkasama, sila ay naging walang talo, ngunit sa huli. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ka. Sinabi naman ni Black na Xiao Chen lagi kung nararamdaman na may hindi tama. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na pagod na ako kaya naman magpahinga na muna tayo. Nanatiling tahimik at nakatayo si Black habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen. At maya-maya pa ay napabuntong hininga na lamang si Black sa pinagdaanan ni Xiao Chen subalit may nararamdaman siyang hindi tama. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Makalipas ang ilang araw na paglalakbay nila Xiao Chen at Black, ay nakarating na nga sila sa Divine Sword City. Agad na pumasok sina Xiao Chen habang makikita ang maraming tao ditong mga martial artist. Namangha naman si Black sa laki ng lugar na ito na sabi pa nga niya na sobrang laki naman ng Divine Sword City na ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na natural na ito, hanapin na natin ang matandang lalaki. Dito nga sa isang tindahan na kung saan may isang lalaki na naglilinis. Nasa isip-isip pa nga ng lalaking ito habang natatawa na ang matanda ay patay na. Bigla namang pumasok sina Xiao Chen at Black dito na ikinabigla niya. Agad niya itong tinanong si Xiao Chen na kung ano ang kailangan nito.
Nang makaupo si Xiao Chen ay sinabi niya na palabasin mo si Lao Guan. Sinabi naman ng lalaking ito na kilala mo ang aking ama. Sinabi naman ni Xiao Chen habang nakangiti na ikaw ba ang anak ni Lao Guan? Bakit puro lubos na kaligayahan ang cultivation base? Sinabi naman ng lalaki na hindi ako mahilig mag-practice, gusto ko lang magsimula ng maliit na negosyo. Sinabi naman ni Xiao Chen na sabihin mo kay Lao Guan na mayroon siyang bisita. Sinabi naman ng lalaki na ang aking ama ay namatay nitong noong nakaraang buwan. Ikinagulat naman ni Xiao Chen ang sinabi ng lalaki. Sinabi naman ng lalaki na kung ikaw ang kaibigan ng aking ama sumama ka sa akin. Agad na sumama si Xiao Chen sa loob kasama ang anak ni Lao Guan. At nang makapasok sila sa silid ay sinabi ng lalaki na ito ang memorial plaka ng aking ama. Galit na galit naman si Xiao Chen habang pinagmamasdan niya ang plaka ng kanyang kaibigan na si Lao Guan kaya naman agad niya itinanong sa lalaki na kung paano siya namatay. Hindi naman masabi ito ng lalaking anak ni Lao Guan. Subalit sa kanyang ginawa ay nagalit si Xiao Chen at sinabihan niya ito ng pasiga na sabihin ito sa akin. Natakot naman ang lalaki sa reaksyon ni Xiao Chen kaya naman agad niyang sinabi kay Xiao Chen na dahil ito sa pamilyang Wu. Napaisip naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang 8 dakilang pamilya ang pamilyang Wu, pwede ba niyang patayin si Lao Guan gamit lang ang pamilyang Wu? Sinabi naman ng lalaking anak ni Lao Guan na hindi lang yung Wu family, bilang karagdagan sa pamilyang Wu. Nariyan din ang pamilya ng Han, ang walang hangganang sekta ng espada, at ang sekta ng berdeng meditasyon. Napaisip naman si Xiao Chen na Lao Mei, Lao Guan, naging taksil ka sa buong buhay mo. Ngunit hindi mo akalain na sa wakas ay malantad ka, ang walang hangganang sword sect at ang green meditation sect ay talagang nakalkula hanggang dito. Matapos mag-isip ni Xiao Chen ay may ibinigay si Xiao Chen sa anak ni Lao Guan. At agad na silang lumabas upang alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Lao Guan. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung mayroon pa bang paraan. Sinabi naman ni Xiao Chen na alam kong si Lao Guan lang ang may paraan para masira ang spiritual 7-step scatter. At ngayon ay may isang paraan lamang. Naging interesado naman dito si Black na kung sino ang sinasabi ni Xiao Chen. Sinabi naman dito ni Xiao Chen na ang hanapin ng babaeng iyon. Nang marinig ito ni Black ay napangisi ito na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na babae na naman. Bahagya namang nainis si Xiao Chen kaya naman sinabi niya kay Black na manahimik na lang ito at umalis na tayo. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Erwin at salamat sa suporta. At syempre maraming salamat kay Rodney Pascual na laging nagbibigay ng super thanks. God bless sa iyo Master. Gilbert Vallejo salamat po, at syempre sa inyong lahat maraming salamat sa suporta. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.